Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang Indian movie na Ra at Jhansi. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa isang babae na nagngangalang Geeta Rani na papunta sa isang paaralan. Habang nasa biyahe, naikwento sa kanya ng driver na ang lugar daw na kanyang pupuntahan ay hindi matatawag na paaralan, dahil madumi, magulo at napapabayaan na ang paligid kaya mas maituturing pa itong isang palengke. Ilang sandali pa ay nakarating siya sa paaralan, at kung ano ang sinabi ng driver sa kanya ay talagang totoo na hindi na maituturing na paaralan ng lugar dahil hindi na maganda ang kondisyon ng gusali at napabayaan na ito ng husto. Ang mga teachers naman ay wala ring pakialam sa kanilang mga mag-aaral, ngunit mayroon pa rin siyang nakita na isang guro na ang pangalan ay si Sheila na nagtuturo ng maayos sa mga estudyante nito. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ng sekretarya upang humingi ng impormasyon sa pag-e-enroll, gayunpaman, hindi siya pinakitaan ng magandang serbisyo at kinakailangan pa niyang hintayin ang assistant principal na dumating. Matapos ang matagal nilang paghihintay, dumating din ang assistant principal at tinanong siya nito kung ano ang pakay niya. Sumagot si Geeta na nais niyang ipa-enroll ang mga batang kasama niya. Nang marinig ito ng lalaki, isinulat niya agad ang halaga na kailangan niyang bayaran para sa pag-e-enroll. Nang mabasa ito ay nagulat siya at sa kabilang banda ay nagalit si Geeta nang malaman na napakamahal ng tuition fee samantalang ang paaralan nila ay isang pampublikong paaralan. Dahil ayaw magbayad ni Geeta, pinalayas siya ng assistant principal sa kanyang opisina. Sa inis naman ni Geeta ay lumabas agad siya at pinagkakalembang nito ang kampana na nagdulot ng pagkabigla ng mga estudyante at mga guro sa paaralan. Sinubukan siyang pigilan ng mga kawani ng paaralan, gayunpaman nagpakita agad siya ng isang liham na nagsasabing siya na ang bagong principal ng eskwelahan kaya nagulat silang lahat. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang flag ceremony ipinakilala niya ang sarili bilang bagong principal ng paaralan. Agad din siyang gumawa ng bagong alituntunin na ikinagulat ng mga guro at estudyante tulad ng pagsusuot nila ng uniform sa pagpasok nila sa paaralan. At ang mga guro ay dapat palaging nandyan para sa mga mag-aaral at ang pagpataw ng mga parusa para sa mga susuway sa bagong patakaran. Ang bagong patakaran ay hindi nagustuhan ng ibang mga guro at ng assistant principal dahil hindi na nila magagawa ang kanilang mga kalokohan. Samantala, naglakad siya sa labas ng paaralan, at nilapitan niya ang may-ari ng tindahan sa lugar ng paaralan upang hilingin sa kanya na huwag magtinda ng sigarilyo sa mga estudyante, ngunit sa halip na sumunod ay pilosopo pang sumagot si Kuya Mekes-Mekes at sinabi nito na ang mga estudyante daw ang dapat niyang bawalan. Sa galit ni Geeta agad niyang sinira ang mga paninda upang matakot ang lalaki, nagpulasan naman agad ang mga estudyante at pumasok sa loob nang makita ang ginawa ng bagong principal sa tindahan. Hindi pa dun natatapos ang kanyang galit dahil may nakita siyang estudyante na naninigarilyo sa tabi kaya kinumpiska niya ito nang walang sabi-sabi. Gayunpaman, sinagot siya ng estudyante at sinabing kaya niya napili ang paaralang ito ay dahil hindi mahigpit ang patakaran dito, at hindi lang yon. Dahil hinamon din siya ng estudyante sa pagsasabing anak daw siya ng isang kilalang politiko at ipinagmamalaki pa nito ang kanilang estado sa buhay. Kinabukasan, pagpasok ni Geeta sa paaralan isiniwalat muli ng driver ang kasiraan at ang mga tiwaling gawain na nangyayari sa paaralan. Bukod pa rito ay sinabi rin ng driver ang dahilan ng pagiging huli ng kanilang bansa dahil hindi tinuturuang mabuti ng mga teachers ang mga kabataan sa bagong henerasyon. Kaya naman si Geeta ay napangiti na lamang matapos marinig ang masamang imahe ng paaralan. Pagdating niya sa paaralan ay binago niya agad ang pamamaraan sa pag-aaral para maging mas masaya ang mga aktibidad. Hands-on din siya sa pagsusupervise sa lahat ng guro na kanyang nasasakupan. Sa kabilang banda, ay nalaman niya na maraming guro ang walang sapat na kakayahan sa mga subjects na itinuturo nila. Kaya ang ginawang paraan ni Geeta ay binigyan niya ng 1 buwan ang lahat ng mga guro para matutunan ng husto ang kanilang itinuturo at kung hindi nila ito magagawa ay sususpendihin niya sila ng tuluyan. Sa kabilang paaralan, makikilala natin ang isang negosyante sa larangan ng edukasyon na nagngangalang Ram. Siya ang may-ari ng MSc School at nabalitaan niya na nagsisimula ng umunlad ang mga state schools sa lugar nila kasama ang paaralan na pinamumunuan ni Geeta.
Dahil sa mga nalaman niyang ito ay nag-aalala siya baka matalo ang kanyang paaralan sa state school na pinamumunuan ni Gita, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-imbestiga tungkol sa paaralan na iyon. Kinabukasan, biglang dumating ang politiko na ama ng batang pasaway na nagbanta kay Gita noong nakaraang araw. Pinagalitan ng lalaki si Gita sa ginawang paninita sa anak niya dahil naabala pa daw siya nito sa kanyang trabaho. Gayunpaman, mahinaon na sumagot si Gita at hinamon din ng kanyang anak na walang ibang ginawa kundi ang umasa sa kanyang ama. Ang mga binitiwang salita ni Gita ay lalong nagpainis sa estudyante at hinamon niya pa ito. Dahil sa isang mataas na tao ang nakaharap ni Gita at nagawa niya itong mapahiya ay naging usap-usapan tuloy sa lahat ang ginawa ni Gita. Sa ibang eksena, para naman sa ikauunlad ng paaralan, binago niya ang sistema ng pagtuturo at nakipagpulong siya sa mga magulang sa paaralan. Nakinig si Gita sa mga reklamo, hinaing at mungkahi mula sa mga magulang, at inudyukan niya ang mga magulang na maging aktibo sa pagpapaunlad at pagpapaayos ng mga paaralan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang Public Works Agency para alamin ang mga hindi pa natatapos na proyekto sa kanilang mga silid-aralan at nakiusap siya sa ahensya na ayusin agad ang paaralan na kanyang hinahawakan, lalong-lalo na ang mga nakatenggang proyekto rito. At dahil naman sa iba't ibang tagumpay na naabot ng bagong principal, ang matagal nang napabayaang eskwelahan ay naging mas dekalidad at tumaas ang standard nito. Samantala, sa kabilang paaralan naman, mas lalong hindi mapakali si Ram dahil nag-aalala na baka ang kanyang negosyo ay tuluyang bumagsak, kaya naglunsad agad siya ng isang marketing strategy sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang malaking banner sa harap mismo ng paaralan na pinamumunuan ni Gita. Kinampihan din siya ng politikong nakasagutan ni Gita na gustong gumanti, maging ang assistant principal ay gusto rin siyang patalsikin, dahil pakiramdam niya ay nanganganib na ang kanyang posisyon. Sa ibang eksena, muling kinausap ni Gita ang mga guro at tinatanong kung bakit maraming estudyante ang nagkakaproblema sa kanilang pag-aaral, at nalaman pa niya na karamihan sa mga estudyante na nagkakaproblema ay ang mga nagtatrabaho na, kahit menor de edad pa lamang. Nagsalita naman ang isang guro, at sinabi na ito ay dahil sa kawalan ng kakayahan ng isang mag-aaral na matuto. Sinagot ni Gita ang guro at ibinalik ang tanong sa kanya, sa pagsasabing, kung magbibigay siya ng evaluation sa kanilang mga guro at sila ay bumagsak, ay papayag ba silang basta-basta na lang din aalisin sa pagtuturo? Kaya ang tanong ni Gita ay nagpatahimik sa lahat ng mga guro. Pagkatapos, nag-utos si Gita na ipatawag ang mga mag-aaral na bumagsak, at kasalukuyang nagtatrabaho na at sinabi nito na tutukan ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Samantala, ipinatanggal ni Gita sa mga environmental officer ang school banner ni Ram na lumalabas na walang permit at lumabag sa mga alituntunin. Nang malaman ni Ram ang pagpapatanggal sa kanyang banner, ang pagiging matapang ni Gita ay lalong nagparamdam kay Ram ng galit, kaya pumunta agad siya sa bahay ni Gita pero napagsabihan lang siya ng ama ni Gita na ibaling na lang nito ang kanyang atensyon sa sarili niyang negosyo at huwag nang pakialaman pa ang anak niya pagdating sa trabaho. Nang marinig ni Ram ang mga salita ng ama ni Gita, lalo lang siyang napahiya ng harap-harapan at umalis na masama ang loob. Lumipas ang ilang araw, dumating ang isa sa mga opisyal ng kagawaran ng edukasyon mula sa punong tanggapan para sa isang biglaang inspeksyon tungkol sa maayos na kondisyon ng paaralan. Pina-assist naman ito ni Gita sa isa sa kanyang tauhan para samahan siya sa pag-iikot kasama ang mga executive officers ng punong tanggapan. Sa kanyang pag-iikot ay nakita nito ang malaking pagbabago ng paaralan at kalinisan ng paligid. Matapos suriin ang kalagayan ng paaralan, inabisuhan siya ng opisyal ng punong tanggapan na mag-ingat dahil may mga partidong gustong magpabagsak sa kanya. Samantala, dahil nabigo ang plano ng assistant principal ay bumalik siya sa politiko na dating nakasagutan ni Gita upang pag-usapan ang iba pang paraan para mapatalsik si Gita sa paaralan. Dahil nanganganib na ang kanyang pangarap na maging principal, inutusan nila ang mga kilalang siga na nawalan din ng dilihensya sa paaralan na turuan ng leksyon si Gita. Kaya isang araw, sumugod ang mga nakakatakot na kalalakihan sa paaralan, nakita sila ng mga mag-aaral kung saan natakot ang mga ito sa kanila. Pinuntahan nila si Gita sa kantin at inabutan nila itong kumakain kasama ang ilang mga estudyante. Sa pagkakataong iyon ay pinalabas muna ni Gita ang mga bata at hinarap niya mag-isa ang mga Mekes-Mekes brothers.
Ang inaakala nilang simpleng babae, ay hindi man lang nasindak sa kanila. Paglapit ng isa sa kanila at umambang susugod ay sinikmuraan niya agad sa mukha at isa-isa niyang pinabagsak ang mga kamote, at nang hinarap na nito ang leader ng Mekes Brother ay pinagsasampal niya ito, at ang iba naman ay gusto nang bumalik sa pinanggalingan nila. Ang pagkatalo ng mga inutusan nilang kalalakihan ay ikinagulat ng assistant principal at ng politiko dahil hindi nila ito inaasahan kung saan napaisip pa sila kung sino ba talaga si Gita. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Makalipas ang ilang araw may problema na naman, nakita ni Gita na nagkakagulo ang mga estudyante at nagkakasakitan, ngunit pinapanood at pinapabayaan lang ng mga guro ang kaguluhan at wala man lang silang ginagawa. Para tumigil ang pag-aaway, pinaliguan sila ni Gita ng tubig at nalaman nito na ang ugat ng kanilang pag-aaway ay dahil sa pagkakaiba-iba nila ng inaanibang relihiyon. Pagkatapos ay hinubad niya ang lahat ng mga bracelet na suot ng mga estudyante at sinunog niya lahat sa kanilang harapan. Ngunit pagtalikod ni Gita ay napangisi ang isa sa mga guro dahil natupad nila ang isa sa kanilang mga plano. Sa sumunod na araw, pagpasok ni Gita ay inabutan niya ang mga nagpuprotesta sa harap ng paaralan. Hiniling ng mga nangunguna sa protesta kay Gita na bumaba na sa kanyang posisyon. Hinarap ni Gita ang mga ito at sinabi sa kanila na magbibitiw siya sa kanyang pwesto pero sa isang kondisyon. Ito ay kung masasagot nila ang ilan niyang katanungan. Ang una at pinakamahalaga niyang tanong sa kanila ay tungkol sa budget. Bakit hindi nila magawang magprotesta sa gobyerno kahit mababa ang budget sa edukasyon na naging dahilan ng pagiging mababa ng kalidad ng pag-aaral? Unang tanong pa lang wala na silang maisagot. Kaya wala silang ibang nagawa kundi maghiwa-hiwalay na lang. Isang araw, habang nagsasanay ang mga estudyante sa pagmamarcha, kasalukuyan ding pinanonood ito ng mga guro. Ngunit nagulat sila nang biglang sumaludo kay Gita ang military officer. Dahil sa nakita nila, nagtataka ang mga guro kung sino ba talaga si Gita, kaya lumapit agad sila sa sundalo at tinanong ang totoong pagkatao ni Gita. Laking gulat nila nang malaman na si Gita ay isang opisyal ng militar na may ranggong lieutenant colonel pala. Isa din siya sa mga instructor ng Indian Army pagdating sa physical at combat training. Ang totoo ay siya mismo ang nag-request na ma-assign bilang principal sa lugar kung saan siya lumaki, dahil nabalitaan nito na unti-unti nang nawawala ng kalidad ang edukasyon sa kanilang lugar. Nang kumalat ang balita ay mas lalong ikinagulat ito ng assistant principal pati na ang mga opisyal na ayaw kay Gita ang usap-usapan. Samantala, ang paaralan na pinamumunuan ni Gita ay nakatanggap ng isang circular invitation upang lumahok sa isang Olympic sa kanilang distrito. Bilang tugon dito nagtalaga agad si Gita ng isang lalaking guro na maging chairman ng committee at ang napili niya ay ang guro na magaling mag-udyok sa mga residente na magprotesta. At sinabi niya dito na sa pamamagitan nito ay malalaman niya ang kanyang katapatan sa eskwelahan, ngunit tinutulan ito ng babaeng guro na kasalukuyang chairman ng committee. Nang marinig ni Gita ang kanyang pagtutol ay naitanong tuloy sa kanya ni Gita na kung ano ang nakuhang award ng paaralan sa loob ng 6 na taong pamumuno niya bilang isang komite. Dahil walang maisagot ang guro ay tumahimik na lamang ito at sumang-ayon na lang sa desisyon ng principal. Sa ibang eksena, ang paaralan naman ni Ram ay may ambisyon ding lumahok sa District Olympics at gustong manalo sa palaro para mas makilala ang kanyang paaralan. Hindi nagtagal dumating na ang araw ng palaro at nanalo ang paaralan na pinamumunuan ni Gita ng mga medalya mula sa iba't ibang palaro. Hindi lamang yun, dahil ang kanyang mag-aaral ay nagawa ring manalo sa isang patimpalak sa panitikan, ang nakamit nilang tagumpay ay nagdala sa paaralan na maging overall champion sa Olympic District. Sa kabilang paaralan naman, galit na galit si Ram dahil natalo ang kanyang paaralan. Pagkatapos nito, nag-celebrate si Gita ng isang pagdiriwang bilang parangal sa mga mag-aaral na mahuhusay. Dahil dito, nakita nila kay Gita ang mga magagandang nagawa nito sa sarili niyang paraan, kaya sila ay maari nang makapagtrabaho ng maayos sa paaralan. Pati ang batang pasaway na sinita niya noon ay labis na naging masaya dahil ngayon lang niya nagawang ipagmalaki ang kanyang sarili. Dahil sa nakamit na tagumpay, buong puso nagpapasalamat ang ina ng bata kay Gita. Gayunpaman, matapos ang masasayang nangyari sa kanya ay napalitan din ito ng isang hindi inaasahang pangyayari sa buhay niya, dahil makalipas ang ilang araw ang kanyang ama naman ay pumanaw. Labis siyang nalungkot sa pagkawala ng kanyang ama, ngunit bilang isang opisyal,
sinisikap niyang manatiling matatag. Pagkatapos ng libing ng kanyang ama, bumalik na siya sa paaralan. Nakipagkita agad si Cecilia sa kanya upang ipakita ang kanyang pakikiramay at napaiyak na lang si Gita sa mga bisig ni Cecilia dahil naalala niyang muli ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, inihahanda na ng mga mag-aaral ang kanilang sarili para sa gaganaping examination, ngunit nabalitaan ni Gita na ang ilan sa kanyang mga mag-aaral ay hindi maaaring kumuha ng pagsusulit dahil sa ilang mga problema. Ito pala ay gawa ni Ram na gustong lumikha ng masamang imahe sa kanyang paaralan. Dahil dito, nakipag-ugnayan agad si Gita sa ama ng kanyang estudyante na isang politiko upang tulungan siyang harapin ang kasalukuyang problema. Kaya ang lahat ng estudyante ay matagumpay na nakakuha ng exam. Habang nasa bahay, napanood niya sa TV Patrol ang pag-anunsyo ng resulta ng pagsusulit ay malalaman daw bukas ng alas 10 ng umaga. Kaya pumunta agad siya sa paaralan upang maghanda para sa seremonya ng mga estudyanteng gagraduate. Naabutan niya si Cecilia na nakatayo habang nakatingin sa gusali, dahil huling araw na pala niya sa trabaho bago siya magretiro. Hindi nagtagal, may dumating na mga pulis at inaresto si Gita sa mga kasong pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ay dahil sa pagpapasok niyang muli sa mga mag-aaral na nag-drop out na at hinayaan niya silang kumuha ng pagsusulit. Dahil dito, siya ay ikinulong sa himpilan ng pulisya. Nang kumalat ang balita na siya ay nakakulong, ang mga estudyante niya at kanilang mga magulang ay nagsagawa agad ng demonstrasyon upang siya ay mapalaya. Nakahanda din silang manatili sa police station hanggang sa mapagbigyan ang kanilang mga kahilingan. Dahil malala na ang sitwasyon, namag-ita na ang deputy head ng ahensya upang ikayatin ang mga residente na sundin ang batas at magsiuwi na, ngunit hindi ito gumana, at naging headline pa sa India ang balita ng pag-aresto kay Gita. Kinabukasan, ang resulta ng examination ay lumabas na. Ayon sa resulta ay umabot sa 79 na mag-aaral ang pumasa, sa kabuuang 82 na mag-aaral na kumuha ng pagsusulit, kaya lahat ng mga mag-aaral at ang kanilang mga magulang ay lalong naging masaya dahil sa kanilang nakamit na tagumpay at dahil na din sa pagmamahal na ipinakita sa kanila ni Gita. Dahil sa naging resulta, iniurong na ng Ministry of Education ang kaso laban kay Gita at siya ay pinalaya na, kung saan sinalubong siya ng mga mag-aaral at mga magulang sa kanyang paglabas. Isang makahulugang salita din ang kanyang binitiwan sa kanila na nagsasabing ang mga lumalaban sa kawalan ng hustisya ay gumagawa ng kasaysayan. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.